Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo'y hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayun din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalaning asawa niya, yamang napangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae nag-aasawa, ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. At sila'y mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay napapatunay na muling binubuhay ang mga patay. Sapagkat sa kanyang kasaysayan, hinggil sa nagdiliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, magaling ang sagot ninyo, Guro, at wala nang nangahas na magtanong sa Kanya ng anuman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-33 linggo sa karaniwang panahon. Atin po munang balikan ang mga salita na ibinigay sa atin ng Panginoon sa buong linggong ito. Nung Lunes, ipinahayag ni Jesus doon sa bulag na humihingi ng habag sa Kanya, at ang sabi niya, mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka sa iyong pananalig. Minsan po, kung ano ang iniisip mo, yun yung mangyayari. So, kung magiging negative ang laging iniisip mo, negative ka. Pero kung magiging positibo ka, maging sa iyong pag-iisip, medyo mas gagaan din ang iyong buhay. Lalong-lalo na kung ikaw ay mananatili sa pananampalataya sa kahit anong sitwasyon ng ating pong buhay. Noong Martes, ang sabi naman niya sa kwento ni Zaccheo, na si Zaccheo makita lang si Jesus umakyat sa isang puno ng sycamore. At nung dumaan si Jesus, sinabi niya, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nung Miyerkules, ang sabi naman patungkol pa rin sa pagdating ng araw ng anak ng tao ay iluluklok sa kanan ng Diyos. Binigay niya ang isang talinghaga tungkol sa isang hari na ipinagkaloob o ipinahiram ang kanyang mga ari-arian sa kanyang mga alipin. At dito po nakadepende kung paano ginamit ng mga alipin ang ipinagkatiwala sa kanila.
Kaya ang sabi niya doon sa isa, mabuting alipin. Yamang naging matapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan. So, yung buhay natin, no? Kasi nga, araw-araw may grasya ang Diyos. Pero paano nga natin ginagamit ang grasyang ito para din sa atin pong ikauunlad ng buhay, ikasasagana natin. Bakit sila yumayaman? Kasi ginamit nila ang kanilang talento. Bakit sila naghirap? Kasi yun ang isipan nila. Ito lang kasi. Nung Huwebes, ang sabi naman sa atin, sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, siya ang aking ina at mga kapatid. Ito po yung panahon na habang nagtuturo si Jesus, nasa labas naman ang kanyang ina at mga kapatid at ipinasabi kay Jesus. Pero hindi ito naging dahilan para ihinto ni Jesus ang kanya pong pagpapahayag o ang kanyang misyon. Kundi mas pinagtibay pa niya kung ano ang ugnayan niya sa kanyang ina, ang mahal na birhen, at sa kanya pang mga alagad na tinatawag ding mga kapatid. Kahapon, Biyernes, ang sabi naman sa atin, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. So, pinaalala po sa atin na minsan, yung mga nangyayari po sa simbahan natin, isang paraan ng paglilinis ng Diyos. Ito po yung nagalit si Jesus, no? Dahil pagpasok niya sa templo, maraming nagtitinda. Nawala na yung kabanalan ng templo. Kaya sabi ko, no? Siguro yung mga nararanasan natin o naranasan natin dito sa ating simbahan, may tuturing din na paglilinis lang ito ni Jesus. Kasi bahay niya to, kanya ito, kaya siya din naman yung gagawa ng paraan. No? Para bang pag pinapalo lang tayo, hindi naman tayo pinaalis, pinapalo lang tayo dahil hindi niya kukonsintihin din yung mga maling umiiral sa simbahan. At ngayon, usapin tungkol sa ano nga bang mangyayari sa atin sa kabilang buhay. Ang sabi ni Jesus, ang lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Usapin pa rin po ito, no, na ano nga ba mangyayari sa atin sa kabilang buhay. Baka lang po, no? Kasi minsan yung mga paniniwala natin, ulitin ko po ha, kapag namatay na ang isang tao, tapos na. Okay? Pag namatay na ang isang tao, either sa langit o sa impyerno. Kapag namatay na ang isang tao, hindi niya na concern, no, kung siya ba ay ina, asawa, anak, o kung ano man. Sa halimbawa na ibinigay sa atin tungkol sa pag-aasawa, paano nga daw? Kapag namatay na yung asawa, nakapito yung babae. At hindi rin, no? 7 na yung napangasawa, hindi pa nadala dun sa una, hanggang 7. So ngayon, medyo ano din kasi itong, sabi nga, ang Saduceo kasi hindi naniniwala na may pagkabuhay. Pero yung tanong nila ay tungkol nga dito, sino nga daw? Para bang yung logic na lang o kaya common sense. No, sino bang aabot pa talaga tayo sa ganon? Pero medyo exaggerated lang. Kaya nga pinaliwanag ni Jesus, pagdating sa langit, wala nang mag-asawa. Pagdating sa langit, wala na ring anak o kung ano man. Wala na, tapos na. Kaya yung mga drama natin, no, na magsasama tayo sa langit, sigurado ba kayo? Pareho kayo sa langit. Uy. Minsan, di ba, sabi ko kanina, yung mga tradisyon natin, pag namatay yung tao, tapos pag may lumipad na paru-paro, oy, lolo mo yan. Di ba, ginagano? Oy, lola mo yan. No? Naging paru-paro, naging butiki. Di ba? Walang ganun.
Kung sa konteksto natin, no, hindi nagiging daga, hindi nagiging ipis, hindi nagiging paru-paro. Either dadanas ka ng walang hanggang kaligayahan sa langit o walang hanggang katapusan sa impyerno, yun lang. Pero kung sa mga mag-asawa, sa mga pamilya, pwede nating masabi, kaya nga ibinigay yan para makatulong sa bawat isa. Kung sa usapin ng mag-asawa, tiyakin ninyo na kayong dalawa, sa pagsasama ninyo dito sa lupa, ay pareho kayong makakarating sa langit. Ulitin ko, hindi na bilang mag-asawa. Kaya nga ang sabi, para na silang mga anghel sa langit, na ang focus na lang ang Diyos. Kaya ang bawat relasyon na meron tayo dito, dapat nagdadala ito sa atin patungo sa langit. Minsan yung mga naririnig natin mga drama sa buhay, di ba? Ginagawa mong impyerno ang buhay natin. So kung dito pa lang, i-practice na nga, impyerno. So pagdating sa impyerno, di sanay na tayo. Kasi na-practice na eh. So alin ang pinapractice natin na buhay? Buhay sa impyerno o buhay sa langit? Sana nga po, no, sa mga mag-asawa, kapag mamaalam na, no, mamaalam kayo ng maayos, ha? At yung sinasabi, hihintayin kita sa langit. Sana nga, no? O sige na, mauna ka na, hintayin mo ko doon, ha? Sana nga may naghihintay sa atin. Pero yung status natin, ha? Yung status natin doon, wala na kung ano man yan. Kasi lahat tayo ay anak na ng Diyos, lahat tayo nakatuon lang tayo sa base, no? Bahagi na rin na ating pananampalataya. Sa Diyos na lang tayo nakatingin. Muli, ang paalala, dito pa lang, sana po magtulungan ang mga magulang o mag-asawa, magtulungan ng pamilya na lahat tayo makarating sa langit. Amen?